Kapag tinanong mo ang isang babae kung ano ang ideal man niya, madalas ang isasagot ay magkahalo ng itsura, ugali at karisma. Pero ang hindi sinasabi ng marami, may tinatawag na psychological blueprint ng lalaki na fantasy ng babae. Hindi ito nakatali lang sa six-pack abs, mamahaling kotse o pagiging sobrang gwapo. Sa totoo lang, marami pa ring babaeng nahuhulog sa mga lalaking hindi ganong kapogi, pero may kakaibang dating. Bakit? Dahil ang fantasy ng babae ay hindi lang nakikita sa panlabas, kundi nararamdaman sa presence, sa energy, at sa paraan ng pagdadala ng sarili. Ang totoong nakakaakit ay hindi palaging visible, kundi nasa loob isang klase ng vibe na naglalagay sa iyo sa pedestal sa isip ng babae. Ang fantasy man para sa babae ay parang kombinasyon ng protector, lover at leader. Siya yung lalaking kahit hindi magsalita ng marami, may confidence na parang alam niya kung saan siya pupunta. Siya yung kayang magbigay ng sense of security pero sabay ay may kakaibang mystery na laging nagiging exciting. Kapag nakatagpo ang babae ng ganitong klaseng lalaki, nahuhulog siya hindi dahil pinilit, kundi dahil parang na-program ang utak niya para maghanap ng ganitong figure. And dito pumapasok ang sekreto. Kahit sinong lalaki, kayang i-build ang sarili para magmukhang fantasy ng babae basta marunong siyang maglaro sa psychology ng presence, dominance, mystery at passion. Ang kagandahan dito, hindi mo kailangang baguhin ang buong pagkatao mo. Ang kailangan mo lang ay maintindihan kung paano gumagana ang attraction sa mas malalim na antas. Dahil kapag natutunan mong dalhin ang sarili mo bilang fantasy ng babae, hindi mo na kailangang manghabol. Hindi mo na kailangang magpakitang gilas araw-araw. Kusang silang mahuhulog kasi nararamdaman nila yung rare energy na dala mo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga sikreto kung paano ka magmumukhang lalaki na fantasy ng babae. Hindi ito tungkol sa panlabas lang, ito ay tungkol sa kung paano mo lalabas ang pinaka-irresistible na bersyon ng sarili mo. Fantasy number 1. The Protector Archetype. Isa sa pinakamatinding fantasy ng babae ay ang makasama ang isang lalaking nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na proteksyon, kundi pati sa emosyonal at mental na aspeto. Ang tinatawag na Protector Archetype ay malalim na nakaugat sa psychology ng attraction, ang likas na paghahanap ng babae sa isang partner na kayang magbigay ng sense of safety. Hindi ibig sabihin na kailangan maging malaki ang katawan o marunong lumaban para magmukhang protector. Ang mas mahalaga ay ang vibe na dala mo, yung tipong kapag kasama ka ng babae, alam niyang hindi siya basta-basta maaabala o masisira ang kapayapaan niya. Ang simpleng calm tone of voice, steady body language, at paraan ng paghawak sa sitwasyon ay sapat para iparamdam sa kanya na ikaw ang sandigan na hinahanap niya. At sa mata ng babae, ang lalaki na nagbibigay ng ganitong pakiramdam ay hindi lang attractive, siya ay fantasy. Kapag dala mo ang protector energy, ang babae ay kusang nahuhulog sa kakaibang tiwala na ikaw ay ibang klase. Hindi ito nangangahulugang kontrolin mo siya o gawin mong dependent siya sa'yo. Ang ibig sabihin nito ay kaya mong ipakita na may kapasidad kang hawakan ang sarili mong emosyon at kaya mong manatiling composed sa kahit anong sitwasyon. Sa psychology, tinatawag itong emotional stability at ito ang isa sa pinakapangunahing hinahanap ng babae sa ideal man. Kapag ikaw ay hindi natitinag, kapag hindi ka natataranta sa problema, nagiging mas seductive ang aura mo dahil ipinaparamdam mo na hindi ka madaling mabuwag. Sa subconscious ng babae, ito ang ultimate fantasy, ang makasama ang isang lalaking parang bato, steady, solid at laging present. Ang ganitong klase ng presence ay hindi kailanman mawawala sa listahan ng fantasy traits dahil ito ang nagtatakda kung bakit ka naiiba sa lahat ng iba pang lalaki. Para magmukhang protektor sa paningin ng babae, hindi mo kailangan magsalita ng ako ang bahala sa iyo araw-araw. Ang kailangan mo lang ay ipakita sa kilos mo na kaya mong i-handle ang sitwasyon. Yung simpleng pagtahimik sa gitna ng gulo, yung hindi ka nagiging reactive kapag may drama, at yung kaya mong magdesisyon ng malinaw at diretso lahat. Nang ito ay nagpapakita ng protector archetype. Ang fantasy na ito ay lumalabas hindi dahil sa pangako, kundi dahil sa consistent na projection ng lakas at stability. Kapag na-master mo ito, ang babae ay hindi lang maa-attract, mararamdaman niya na sa presensya mo, safe siyang maging sarili niya. At para sa kanya, iyon ang ultimate fantasy. Ang makasama ang isang lalaking hindi lang lover, kundi protector na hindi niya kailanman matatagpuan kahit kanino pa. Ang sikreto dito ay hindi lang yung pisikal mong presensya,
kundi yung vibe na daladala mo sa tuwing nasa paligid ka. Kapag mararamdaman ng babae na hindi ka madaling mabuwag ng problema, na kaya mong magdesisyon ng malinaw kahit under pressure, mas lalo niyang naiisip na ligtas siya sa piling mo. Ito ang dahilan kung bakit ang simpleng pag-upo mo ng kampante o pagtayo mo ng tuwid ay nagdadala ng kakaibang hatak dahil nararamdaman niya na hindi ka lang basta lalaki, kundi isang matibay na sandigan. At sa fantasy ng isang babae, ang ganitong aura ay hindi matutumbasan ng kahit anong panlabas na itsura. Fantasy number 2, ang lalaking may control sa sarili. Isa sa pinakamalaking pantasya ng babae ay ang makakita ng lalaking hindi basta-basta natitinag sa tukso, emotion o pressure. Sa mundo kung saan maraming lalaki ang madaling bumigay sa kahit maliit na atensyon o lambing, ang isang lalaki na may matatag na self-control ay agad na naiiba. Kapag ipinakita mo na kaya mong kontrolin ang sarili mong emosyon, desisyon, ay maging ang paghawak ng sitwasyon, nagiging malinaw sa kanya na hindi ka ordinaryong lalaki. Ang ganitong uri ng disiplina ay hindi lang nakaka-attract, kundi nagiging basehan ng respeto. Hindi mo kailangang ipagyabang ito dahil makikita at mararamdaman niya ito sa bawat kilos at desisyon mo. Kapag ang babae ay nakaramdam na hindi mo siya basta-basta nasusupil ng kanyang charm o mood swings, mas lalo siyang nahuhulog. Bakit? Dahil ibig sabihin, hindi siya ang kumukontrol sa'yo, kundi ikaw pa rin ang may hawak ng direksyon. At ito mismo ang gusto ng karamihan sa babae, ang fantasy na magkaroon ng lalaking kayang kontrolin ang sitwasyon, kayang pamunuan ng hindi nagiging dominante sa maling paraan. Halimbawa, kung siya ay nagtataray o sinusubok ang pasensya mo, hindi ka agad sumasabay o nagiging emosyonal. Sa halip nananatili kang kalmado, steady at malinaw ang isip. Ito ang klase ng control na hindi lahat ng lalaki kayang ipakita. Kaya kapag meron ka nito, nagiging kakaiba ka sa paningin niya. Ang ganitong control ay hindi tungkol sa pagiging malamig o parang bato. Sa halip ito ay tungkol sa pagpili kung kailan ka maglalabas ng emosyon at kung kailan ka mananatiling steady. Kapag pinakita mo sa babae na hindi ka alipin ng sarili mong damdamin, mas lalo niyang naiisip na ikaw ang fantasy type ng lalaki na kaya siyang gabayan at protektahan. Tandaan, sa fantasies ng babae, laging kasama ang ideya ng seguridad at stability, at kung nakikita niya na kontrolado mo ang sarili mong mundo, mas madali siyang magtiwala at magbukas ng puso niya sa iyo. Kapag ikaw ang tipo ng lalaking hindi agad sumusuko sa bugso ng damdamin, nagiging malinaw sa babae na ikaw ang klase ng tao na kayang magdala ng direksyon sa relasyon. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig o walang puso, kundi tungkol sa pagpapakita na kaya mong magpigil, kaya mong pumili ng timing, at kaya mong ilagay sa tamang lugar ang emosyon mo. Sa mata ng babae, ang ganitong control ay hindi nakakaboring kabaliktaran pa nga, dahil ito ang nagbibigay ng spark ng respeto at paghanga. Kapag naramdaman niyang hindi ka nadadala ng sitwasyon, mas lalo niyang naiisip na ikaw ang fantasy type ng lalaki na pwedeng ipagkatiwalaan sa kahit anong yugto ng buhay niya. Fantasy number 3. Ang lalaking misteryoso at hindi madaling basahin. Isa sa pinakamalakas na pantasya ng babae ay ang makasama ang lalaking hindi niya agad lubos na maintindihan. Bakit? Dahil ang misteryo ay nagbibigay ng endless excitement. Kapag isang lalaki ay madaling mahulaan, predictable, at palaging bukas ang lahat ng iniisip at emosyon, nawawala ang thrill at intrigue. Pero kung ikaw ay may aura na hindi niya agad masaklaw, may lalim, may mga bagay na hindi niya pa nakikita, at may parte ng buhay mo na reserved para sa'yo lamang, nagiging parang puzzle ka na hindi niya maiwasang gustuhin na lutasin. Ang klase ng fantasy na matindi ang hatak dahil ginagawa nitong parang adventure ang bawat interaction ninyo. Kapag misteryoso ka, hindi ibig sabihin na tahimik ka lang o palaging malayo ang loob. Ang ibig sabihin nito ay marunong kang pumili kung ano ang ibabahagi mo at kung ano ang mananatiling para sa'yo. Yung mga babae ay natural na curious, at kapag nakita nilang hindi ka oversharer, mas lalo silang naiengganyo. Halimbawa, kapag tinanong ka tungkol sa nakaraan mo, hindi mo kailangang sagutin lahat agad. Maaari kang magbigay ng kaunting hint, pero iiwanan mo siyang bitin para siya mismo ang maghanap ng susunod na clue. Sa ganitong paraan, ang bawat usapan ninyo ay nagiging mas makahulugan at puno ng anticipation. Ang pagiging misteryoso ay hindi tungkol sa pagpapanggap o paggawa ng kwento. Ito ay tungkol sa pagiging tunay, ngunit hindi kailanman desperado na ipakita ang lahat ng nasa loob mo. Sa bawat kilos at tingin,
Mayroong elementong nagpaparamdam sa kanya na marami ka pang hindi ipinapakita. At dito nagsisimula ang fantasy. Ang ideya na baka siya lang ang babaeng makakakita ng buong ikaw. Sa tuwing mararamdaman niya ito, hindi lang attraction ang umiiral, kundi pati emotional investment dahil nais niyang maging espesyal sa buhay mo. Ito ang dahilan kung bakit ang misteryosong lalaki ay laging fantasy ng maraming babae, hindi dahil sa dami ng sinasabi niya, kundi sa dami ng hindi niya sinasabi. Ang misteryo ay hindi lang basta tungkol sa kung ano ang hindi mo sinasabi, kundi pati na rin sa kung paano ka kumikilos. Kapag hindi ka predictable, mas lalo siyang na-excite sa bawat susunod na interaction ninyo. Isipin mo, kung palaging may bagong layer na nadidiskubre siya sa'yo, nagiging parang pelikula ang relasyon ninyo, puno ng suspense, anticipation at thrill. At sa tuwing mararamdaman niyang may malalim ka pang hindi na ipapakita, mas lalo siyang nahuhulog sa pantasya na baka siya lang ang babaeng makakaabot sa pinaka-kernel ng pagkatao mo. At para sa kanya, iyon ang pinakamatinding reward na pwedeng makuha mula sa isang lalaki. Fantasy number 4. Ang pinaka-ultimatum, ang lalaking may vision at purpose. Kung may isang fantasy na talagang lumalagpas sa physical attraction, ito ang pagkakaroon ng lalaking malinaw kung saan siya papunta. Ang isang lalaki na may purpose ay hindi lang basta lover sa mata ng babae, siya ay nagiging inspirasyon. Kapag malinaw sa'yo kung ano ang gusto mong marating at may disiplina kang pinaninindigan para makuha ito, agad kang nagiging ibang klaseng figure sa kanyang paningin. Hindi ka lang basta kasamang lalaki, kundi partner na magdadala sa kanya sa mas mataas na antas ng buhay. Ito ang ultimate fantasy dahil pinagsasama nito ang seguridad, respeto, at admirasyon na hinahanap ng isang babae. Maraming lalaki ang nabibigo rito dahil nauubos ang oras nila sa paghahabol ng babae, imbes na paghahabol ng pangarap. Pero ang irony dito ay kapag mas inuuna mo ang purpose mo kaysa validation mula sa kanya, mas lalo siyang na-attract. Nakikita niya na hindi siya ang sentro ng mundo mo, ang sa halip ay bahagi siya ng mas malaking misyon mo sa buhay. Ito'y mismo ang nagbibigay ng matinding appeal dahil ang isang babae ay likas na humahanga sa lalaking may direksyon. Sa tuwing makikita niyang may ginagawa ka para sa growth at future mo, mas lalo niyang naiisip na ikaw ang tipo ng lalaking dapat niyang piliin. Ang vision at purpose ang bumabalot sa lahat ng fantasies. Maaari kang misteryoso, may control at may charm, pero kung wala kang malinaw na direksyon, mawawala rin ang attraction sa huli. Ngunit kapag pinakita mong may malalim kang dahilan sa bawat galaw, ang babae ay hindi lang naakit sa iyo physically, kundi nabubuo rin ang emotional bond na mahirap maputol. At sa fantasy niya, ito ang lalaking gusto niyang makasama. Hindi lang gwapo o charismatic, kundi isang leader ng sarili niyang buhay na handang humakbang palayo sa ordinaryo at tumungo sa ekstraordinaryo. Kung napansin mo, hindi lahat ng fantasies ng babae ay nakasentro sa hitsura o pera. Kadalasan nakaugat ito sa kung paano ka nagdadala ng sarili mo, kung paano ka mag-isip, at kung gaano kalalim ang direksyon mo sa buhay. Kapag nagawa mong ipakita ang control, misteryo at purpose, nagiging ikaw ang living fantasy na hindi niya makakalimutan. Dito nagsisimula ang tunay na appeal na hindi kayang tapatan ng kahit sinong lalaki na umaasa lang sa pa-cute o sa panandaliang lambing. Kung napansin mo, hindi tungkol sa pagiging perpekto ang pagiging fantasy ng babae. Hindi mo kailangang maging pinakamayaman, pinakagwapo o pinakamatikas. Ang kailangan mo lang ay matutunang dalhin ang sarili mo sa paraang nagbibigay ng misteryo, respeto at inspirasyon. Kapag nakikita ng babae na may kontrol ka sa sarili mo, may lalim kang hindi niya agad kayang basahin. At higit sa lahat, may malinaw kang direksyon sa buhay, kusang sumisibol sa kanya ang paghanga at pagnanasa. At dito nagiging malinaw, hindi mo na kailangang manghabol dahil sila mismo ang kusang maa-attract sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo pang matuto ng mas maraming psychological hacks para sa love at relasyon, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at pag-subscribe sa Cerebral Hacks. I-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na content na siguradong makakatulong para maging magnetic ka sa mga babae. Tandaan, kapag ikaw ang naging fantasy, hindi mo na kailangan ng laro, ikaw na mismo ang premyo.